God done to him or her life. Before the 2024 will end, meron po ba sa ating mga kapatid na pinagpala? I know all of us are blessed. Meron po ba na pinagpala ng Panginoon na gusto po share ang kabutihan ng ating Panginoon? Okay, mukhang wala po ata. Oh yes, Sister Malu. Papuri po sa ating Panginoong Diyos. Ito po year 2024, nagkaroon po ang aking pamilya ng mga pagsubok at difficulties. Kayo din po, issue din po, labas-masok po ako sa hospital for different kind of tests. Pero papuri po kay Lord dahil lahat po ng result ng aking mga test mula po sa simula ay lahat po ay normal at naging maayos po. At nagpapasalamat po ako kay Lord dahil bali 2 weeks na lang po tapos na po itong year 2024. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga trials and difficulties na aking po at ng aking pong pamilya na pagtagumpayan dahil po kay Lord. Salamat po at gawa po itong taong darating ay tayo po lahat ay muling siksik-piklik na pagpapala mapa sa atin po. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Sister Malu, as always, lahat po ng mga tinawag ng Panginoon, hindi po tayo exempted sa pagsubok. Amen? Kaya, according sa Philippians 4:6, thank you, brother, according to Philippians 4:6, but according to our sister, na ang dami niyang pinagdaanan, hindi na ikaw lang nag-iisa, kapatid. But in His promise, Philippians 4:6, don't be anxious. Alam po po mga kapatid, pag dumaraan tayo sa pagsubok, sometimes, ang pakiramdam natin, bakit gano'n? Siguro mas masarap na lang tumawag kay Lord, pumunta sa church, hindi na kailangan itaas pa ang kapay mo 4 hours. But truly, God is allowing those pagsubok for us to see kung gaano tayo lalapit sa Kanya. Amen? Kung nalakas na Panginoon ang lumapit tayo, that's why you are blessed and answered. According to Philippians 4:6, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayers and petitions, just surrender everything to Yahweh. Thank you, Lord. And our second, ngayon, siya naman natin our sister Julia. Amen, praise God, hallelujah. Noong 2024, papasok ng 2024, praise the Lord, I made a list na prayer request ko kay Lord, and I keep it with me. Naging tradition ko na yan, ipapasok ng taon, first Sunday of the year, I always make a list. And for my prayer request, for me to check kung ano ang answered prayer na doon. Amen? Praise the Lord. 2024 matatapos na po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi marami po akong prayer request sa Kanya yung sinagot niya. Amen? At maraming dumaan na pagsubok sa 2024 at nagpapasalamat ako dahil andito pa rin po ako. Isang pasasalamat yan lagi sa Panginoon. Nagkaroon ako ng accident at I said, my car was totally wrecked. And I get out from the car without a single scratches. This is patunay lamang ng Diyos na we are protected. Tayo po na naglilingkod sa Kanya, hindi po ito nasasayang. Amen? Lahat yan naalam ng Panginoon yan. Nakikita niya tayo. Kasi yun ang paniniwala natin na God is always watching over us. He let things happen to us. Problema, pagsubok. Kasi doon natin yung na-recognize na ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Purihin ng Diyos. God will glory 2024 is almost done. At magpasalamat tayo sa Kanya. Amen? Sister Judy. And our next one is our sister Mercy. Thank you, Lord, for being our sister guys. Sure. Good afternoon po, your time sa inyo mga kapatid. Ako po nagpapasalamat sa inyo lahat sa mga prayer niyo para sa akin. Although nais na po ako, wala po hindi po ako excited yung sa utang. Wala po na ugat na ako mga sa utang.
sandali lang po ako naman nilang aking paa na hindi ako makalakad. At after po ng 20 times na therapy, na nakakalakad na po ako. At normal po ako. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa inyong lahat at pray na sa akin. Thank you, Sister Mercy. Truly, walang mahirap, walang posibles kay Yahweh El Shaddai. Our next one is Sister Lani. Napakahirap po, ang dami po nagpapatuwa. But truly, kung may ginawa ang Panginoon sa atin, huwag po tayo maiiyak. Kailangan natin pagsigawan. Amen. Amen. Praise the Lord. First of all, siyempre, gusto ko ibigay ng paborit pasasalamat sa Panginoon Yahweh El Shaddai sa lahat ng biyaya na binigay niya sa amin sa 2024. At siyempre po, as a single parent, siyempre, parang medyo mahirap talaga aguyod yung ating mga anak. Diba? Pero never pinaramdam sa akin ng Panginoon na mahirap. Lagi ko po siya kasama. Siya yung father ng mga anak ko talaga, ang Panginoon. And recently lang po, ang anak si Giselle Maxine na siguro dahil medyo busy na po siya sa work. At gusto ko ipasalamat na yung biyaya na natanggap niya ngayon na kasi po yung employer ni Sister Jo, yung aking kapatid, yung kanyang alaga is nagtayo na ng business aside from other businesses. Yun po yung product nila na hindi namin alam na secretly nag-message yung anak ko dun sa alaga niya. Ang anak ko po kasi gumawa ng graphic arts and then hopefully matatapos na rin. So, nagsabi po siya na mag-intern siya doon. To make it short, nagkaroon ng agreement at hindi namin nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tinanggap siya doon as intern. Pero sabi po ng kanyang boss na niya, alaga ni Sister Jo, pagpatuloy yung kanyang mga ginagawang project, kung nakikita niyo po yung gawa ng anak ko is circulating now in TikTok and Facebook. So, yung mga ads na nakikita po doon na lumalabas, yun po ay gawa na po ng anak ko. And I'm so proud for Phoenix po dahil meron siya, hindi pa ba siya nakaka-graduate, meron na po siya job na ahead, na nakalaan para sa kanya. At nagpapasalamat po ako dahil din sa lahat ng biyaya na ibinibigay na sa Andaludes, sa Phoebe, na ngayon nasa university din po, na alam ko mahirap among the students here in the university. Alam niyo po yung hirap sa university. Pero ganoon din, salamat sa laging tulong ng Panginoon sa aming ina. Dahil hindi po kami nakakalatas na anuman. Laging may biyaya. Biyaya ng kapatid ko, tumutukol sa biyaya sa amin. Dahil nagpapasalamat kami sa employer niya na laging din po talaga nakatulong po sa amin. Maraming salamat po. Praise the Lord. Sister Lani, as you mentioned, single mom. Walang single mom killer kasi lagi natin siya kasama. Nasa harapan, nasa side, everywhere. Nararamdaman natin siya. And our last one, Sister Josh. God is good! All the time! Yeah, amen. God is really good. Kasi po, I came here in Canada December 10, 2010. So, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi this December is my 14 years here in Canada. And also, this December is my first year also sa aking pong bagong work as a PAB. So, nagpapasalamat po ako dahil bagamat lagi po akong night shift, pinagkakaloob po niya ako ng kalakasan. Amen. And also po sa aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Thank you, Lord, sa inyo lahat ang papuri at pasasalamat. Sister Jo, I can't say no, I can't say not no to gusto mo pa to, Sister Karen. Amen. God is good. All the time. Amen. Beloved my brothers and sisters. Sandali lang po ito patutuwa kasi nakakatuwa lang po. Last Wednesday night, galing po ako sa work. Habang nagdadrive po ako, like, malapit na po dun sa amin sa bahay. Like from in front of Jewish Hospital. Meron pong nakasunod sa akin na pulis. Hindi ko naman po alam na ako yung sinusundan. Like, nag-ilaw lang siya, pero hindi siya yung nagwawag
phone yung gano'n. And then I just go straight. And then when I turn off to Dugby, turn right to Dugby to my place already, like St. Kevin. And then the policeman is still there at my back. And I'm just wondering why. And then I said, okay, I just park on the side of St. Kevin so I can give him way. Maybe meron siyang hinahabol, gano'n. So when I parked my car, he also stopped. And then I said to myself, parang nasabi ko, Lord, huwag naman sana. And then, maya-maya, lumabas na yung pulis. Pumunta ito sa harapan ko. Tapos sabi ko, ako na talaga yun. So when I opened my window and the police came, and then he told me, good evening, madam, how are you? And I said, I'm good, thank you, sir. And okay, don't you know that you're not allowed to drive your car anymore? And I asked him why. Why, sir? And I said, show me your license. And then I gave it to him. And then, see, look, your license is already expired since October 2025. And I said, oh, I'm sorry, sir, I don't know that. And I didn't even I didn't even receive any notice from SAQ. And then he told me, okay, did you change your address? And then I said, yes, since last February this year. And then I said, okay, you have to, where's your house? And I said, just right there, sir. And then he told me, okay, go home. Instead, I'm going to ask you $500 for your fine, and I'm going to tow your car. So you had better go home, park your car, and no need to go back to go out. And then I said, okay. And nagpapasalamat po ako ng marami dahil hindi po niya ako pinabayaran. Dahil napakalaki po yung babayaran ko po sa fine, 500. So, kinabukasan po, pumunta po kami right away sa Nicari Square, but then they didn't allow me there to renew. And then sabi nila, madam, you cannot renew it because your license is already expired for 2 years. And I said, how come 2 years? I just got my license last year. So, okay, you want to whatever SAQ, So, pumunta kami sa Henry Corazon. Then, Henry Corazon, they just gave me an appointment. Then, pumunta kami sa Verona. So, yun lang po. Then, everything is done in 1 day. And then, when I got my appointment, nag-iisa na lang po yung spot ngayong December. Talagang para sa akin po yun. Lahat po yung pati registration po, kaya hindi ko po nagamit ang sasakyan for 2 days. Pati registration po ay expired. Pero thank God, wala po akong na-fine. Amen. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Jesus. Proving God's will, right? And according to Psalm 15, when they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. Pag nandun naman tayo sa pagkakas, oh my gosh, nakakatakot. But again and again, wala tayong dapat katakutan dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo, tapat, walang mahirap, at walang